Okay? Mabilis naman sa patad, sa ahon, pag mag-isa ko lang, kayang-kaya niya. Hello mga kabisik, ayan, ano ba yung best sprocket na gagamitin natin sa ating mga motor? Ayan, sa akin is 38, diba? 30 dyan, 428 yan. Doon sa harapan is 14, okay, 14 teeth sa engine sprocket natin. So, syempre, ang ating motor ay may kanya-kanyang lakas, okay, power, horsepower, ayan. So, depende yan sa kailangan mo sa iyong daily na pagmumotor. Okay, pag ikaw ay nasa patad lang at gusto mabilis, syempre, kailangan mong liitan itong dito sa likod, okay? Na rear sprocket natin. Halimbawa, yung stock ng iyong motor is 42 at saka 14. Yan, sa harapan. Yun yung balance na nilagay ng company. Yung ratio niya is 3. Okay? Okay sa patad, okay sa ahunan. Yan. Pero kung gusto mo, no, dahil wala masyadong ahunan dun sa inyong lugar, syempre, pwede mo siyang babaan dito sa likod na sprocket. Imbes na 42, yung dati niyang stock, is lagyan mo siya ng 38 kung gusto mo, ayan, or 36, ayan. Kung depende nga sa dinadaanan ng motor mo everyday, okay? Kung mahilig ka naman sa travel sa yung mabundok na lugar, syempre, yung dati niya is 42, ilalagay mo naman siya ng 45, yan, kung gusto mo. Depende na yan sa inyo mga kabisik. Kung gusto mong mabilis sa paahon, okay? Sa mabundok, syempre, taasan mo din sa likod. Okay? Kung gusto mo naman na dun sa patad ka lang, gusto mo mabilis, syempre, palitan mo ito ng mas mababa. 38 or 36 or 34. Ikaw na bahala. Depende yan sa lakas din natin ng iyong motor. Okay, ganun yan. So, harapan, less tayo magpalit dito. Ako kasi, mga kabisik, mas prefer ko no, na yung dati niya dito. Halimbawa, 14 yung stock niya. 14 lang talaga. Okay? Kung ito naman yung stock niya is 15, 15. Okay? Depende po sa inyo yan. Pero sa akin, pag 15 yung stock, 15 lang. Dito lang ako magpapalit sa likod. Okay? Kung gusto ko yung mabilis sa ahon o mabilis sa patag. Bababaan ko, syempre, pag mabilis sa patag, paahon is tataasan ko yung ngipin niya. Okay? Dito sa harapan, wag na masyadong palitan dyan. Okay? Para good na good. Pero kung talagang wala kang choice, okay lang naman na kung 14, yung dati niya, mag-15 ka, okay lang. Okay, or mag-13 ka, ganun. Okay, check mo lang, dapat lang din na hindi tatama yung, hindi masyado malapit na yung kadena mo doon sa ating crankcase, baka butasin niya pag nagloko yung ating kadena. Hindi na naigpitan at kumalas, ayan, yun ang problema yun. Okay? So, yun ang best sprocket na may suggest ko sa inyo, no? Na gagamitin natin. Depende sa'yo. Sabi ko nga, marami nagtatanong sa atin kung ano yung best sprocket na gagamitin natin sa ating mga motor. Depende yan, lagi yan sa, syempre, lakas ng motor mo, yung horsepower ng motor mo. At gayon din, habang ginagamit mong motor mo, maramdaman mo naman kung gaano kalakas yan. Halimbawa, ayan, halimbawa na naman ito sa akin, no? 38 ito at saka 14 dun sa harapan, sa Yamaha EZ natin na 153 version 1, okay? So, ayan, sinubukan na natin tong 38, okay? Dati ito ay, nung dati nito is nilagay niyang unang may-ari na is 15. Binago sa harap, 15. At saka dito sa likod is 43. Ayan. Kaya lang, nung tayo ay nag-rides na, may patad tayo, siyempre may paahon tayo, may pabundok tayo na trail na dinadaanan, lagi-lagi yan. Kaya, nakukulangan tayo doon sa 15 at saka sa 43. Okay? Kaya ang ginawa natin, dahil gusto natin ibalik din yung stock natin na 14 dito, nag-14 na tayo, tapos binabaan natin dito ng 38. Ayan, 38. At nakuha naman natin yung gusto natin. Ito na yung pinaka-best para sa akin Yamaha EZ na motor. Okay? Mabilis naman sa patad, sa ahon, pag mag-isa ko lang, kayang-kaya niya. Okay na okay, walang problema. Kaya nasa inyo yan mga kabisik, nakadepende sa inyo ano yung best sprocket na gagamitin nyo. Pero consider niyo yung lakas ng motor natin at yung pakiramdam natin na kung pahon or patad, need pa ba na patasin yung likod na sprocket para mas malakas umakyat or pababaan natin yung sprocket natin para mas mabilis sa patad. So, nasa inyo na po yan mga kabisik. So, yun ang ma-share ko lang at hopefully ay meron tayong natutunan. Alright, thanks for watching.